Guys, ating panoorin ang unboxing ng aking Unika Ihar sa CCTV kanyang in-order para sa aming bahay. At atin ding tunghayan ang CCTV footage na inilabas ni Sir Jonathan Morales tungkol sa PDEA document leak. Ito sa wifi. May router dito pa. Ano? Sa saksakan. Ito. Charger. Charger. Ano may saksakan ka din? Ano? Dalag magmawa. Ang table kasi nakita ko naman yun. Sa tapat ko saksakan. Isa lang pala yung camera. Akala ko dalawa. Kaya umiikot. Umiikot ba yan? Umiikot siya. Nagsasalita ko nga yun eh. Umiikot siya doon. Ayan. Pagka may nanonood nagkulay red. Swerte mo na. Pagka may nanonood dyan, iikot. Saan natin nilagay banda yan? Doon sa taas. Si Tess nga pagka yung nanonood kay Gia at Tess, inahanap ko kung saan pala niya sa sa CCTV. Sabi ko, tinatawag ka kako ng mami mo, natawag ako sa cellphone card. Alright, nakalagay nare-record yung mga naka-record. Nare-record din yun. Oo, mag-record mo. Kaso hindi ko alam sa Pagkano suro mo. Kasi bibilihan ko rin ng bagong bibilihan ko rin ng bagong mirror yung motor. Kaya yun, sinisira ganyan din yata yung kila Maris meron na rin sila Maris. Oo. Nagkapakabit na Sa rin. kanilang tahian. Kasi niiwanan nila yung nila bahay nila.
So ito yung CCTV footage na buhat kay Sir Jonathan Morales. Ating panoorin. Ganito, sabi ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ulit. Ha? Hindi, ganito, pag sino mo magulat. Ganito magulat. Yung tumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya mo sa hinilis yan, nag-aawa ng Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang kaya nga ganito, Padre. Hindi. Padre, waiting ko ba yun? Kaya waiting ko, Padre. Yung mama, hindi niya gusto ang sitwasyon niya. Hindi niya gusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung tayo. Pero yung tayo yung desisyon. Kaya na, hindi sabihin ko, sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya, Padre, na? Kasi pag-ubutan mo yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Kapag-isip mo yung desisyon na pinagpap pangalan sa sinasabi mo, wala ko mabagiging. Ang sinasabi ko, ang desisyon, wala, siya ang desisyon sa sarili. Padre, diba? Para pag-ibig ka. Padre, ano ka? Hindi ka sa sir, kakain naman po sa screen. Diba? What an explosive video, sir. Magagawa mo kayo, hindi na kayo nakakapanood. Alam niyo, kahit ako, parang ano ko. Nakakaiyak. Ano yun? Ito yung binabot ko. No? Ito yung resulta no? Nung ginawa kong trabaho noong 2012 na makalipas ang 91 dekada. Ito no, yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung gusto lang umuusig sa akin na ang ano ko no, bakit ako pinupuntin na bakit itong mga ano sa halip na ano bakit ako pinupuntin na ng batas na ano kasi gusto nilang malaman ano yung katotohanan na ito yung madami lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit meron papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit ano? Ayun, hinaantay ng ano, kasagutan. Nagkaroon na kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap ng James Kumar at sa labas daw. Pero sabi ko daw nakipag-usap sa labas at sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung mga sabi nga baka raw tagtag na CCTV yung bahay. Kumbaga sana talagang meron din silang mga pinag-iingatan na for for security reasons na baka nga naman sila na-picturean o ano man, yun ba, totoo naman, mas CCTV naman dito sa bahay. Siguro, ang palagay ko,
pinaisin nila itong lugar ko, nakita nga may mga CCTV, at siguro nagkaroon ng kayo yung video source. Sir, nakakapanglumo, okay? Nakakapanglumo, nakakagalit, nakakaiyak, dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas, na alam ko, alam ni Glenn Chong, alam natin lahat na siya nagpapatakbo ng Pilipinas, ay nag-uutos, ayon dyan sa video na panood namin sa iyo, na aregluhin ka, ibabribe ka. Kaya nga, yung mga nanonood ngayon na mga Pilipino, na inaakusahan ka, na gawa-gawa lang, o kung yung sinasabi ng una, ng PIDEA, na tinatanggi nila na AI daw ito, at ang sinasabi ni Marcos Jr., at ni Jinggoy muna, na ginawa-gawa mo lang, sinasabi ni Marcos Jr. na ikaw ay parang jukebox na paglulugan kung anong kakanta. Ngayong moment na ito, ipinakita mo sa buong mundo, sa taong bayan, na ang iyong buhay ay nasa pero dahil mismo ang Marcos administration, si Marcos, although hindi nabanggit ang pangalan niya, si Lisa Marcos ang mag-uutos na pwede kang ipapatay, ipagurgur kung ito ay hindi papayag na pag-areglo. Kung walang saysay ang sinabi mo, kung ito ay AI, bakit nag-effort yan? Hindi po ba yung mga tao yan, mga nasa gobyerno pa rin, yung mga tao yung dalawang yan? Sa pagkakaalam ko po, yung kaibigan ko, dati sa nasa PIDEA, ngayon nasa ibang government agency siya, tapos yung isa nasa pagkakaalam. So folks, kayo na ang humusga kung gaano katotoo ang pinagsasabi ni Madam Fair Lady Maharlika tungkol sa PIDEA leak. At kayo na rin ang mahumusga kung gaano katapang si Sir Jonathan Morales sa pagsiwalat sa katotohanan. Kaya hooray! Salamat Sir Jonathan Morales sa iyong katapangan. Yes, Lods, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pindutin mo na yung subscribe button na nasa ibaba ng ating video upang ma-update ka sa susunod kong mga uploads. Pa-like and share na rin kung pwede para mapanood ng iba at promote ni YouTube ang ating video. Salamat. God bless.